Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, sa ating po mga kababayan dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. May malaking balita po na lumabas ngayon. Kinasuhan na po ng United States government si dating COMELEC Chairman Andres Bautista at top executives ng walang iba kundi si Smartmatic. Dahil sa panunuhol related to the 2016 presidential elections, general elections, na nahantong sa money laundering at conspiracy. So ang balitang ito ay lumabas sa Rappler. And isalin ko po sa wikang Tagalog for everyone to understand. And then komentuhan ko po, kung kulang po yung information, idadagdag ko po based on my knowledge. So ito po yung balita. Kinasuhan ng United States government ang dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista for money laundering and conspiracy. Dahil sa pagbulgar ng kanyang asawa na may tagong yaman siya na mahigit 1 bilyong piso or 17.57 million United States dollars. Ang mga transaksyon na to ay may kinalaman sa presidential elections noong 2016. Ang nagsampa po ng kaso, mga kababayan, ay ang Homeland Security Investigations na bahagi po ng Department of Homeland Security ng United States Government. At isinampa po ang kaso kay Bautista at top executives ng Smartmatic sa United States District Court in the Southern District of Florida noong nakaraang September 19. Itong September 19 lang. So, sinampa po itong kaso sa kanya at lumabas po ito sa balita. So, ayon sa complaint, nakatanggap si Bautista ng bribe money or suhol mula sa top executives ng hindi pinangalanang Paul Technology Company and its subsidiaries. In exchange, kapalit ng assistance sa kanilang bid para makakuha ng multimilyong dolyar na election contracts noong 2016. So, hindi pinangalanan, pero papangalanan ko si Smartmatic yan. Top executives ng Smartmatic. Kung bakit, please hold on. Ayon sa affidavit ng mga investigador, ang top executives ay naglaunder ng pera sa mga US accounts at gumamit ng iba-ibang overseas bank accounts ng kumpanyang nakabase sa Taiwan. Vendor ng Smartmatic. Ito yung tagagawa ng makina para sa Smartmatic. Ginamit pa nila. Hindi lang nakontento si Smartmatic na mag-launder ng pera through US accounts sa kanila, ginamit pa nila yung overseas bank accounts ng Taiwan-based vendor nila. Pangalanan ko yan mamaya kasi hindi pinangalanan sa report. So para sa akin mga kaibigan, para naman sa pagkakaalam ko dito kay Glenn Chong, talagang ito, talagang consistent naman siya doon sa kanyang pagtuligsa sa Smartmatic. Consistent siya. Yun naman ang una kong napupuna dito sa tao na to, na talagang very consistent siya sa pagtirada sa Smartmatic. Sa Smartmatic yun, okay? So ipagpatuloy muna natin at mamaya papasadahan din natin kung ano man yung iba niyang sasabihin. Para mabuo po yung pagkaintindi po ninyo sa lahat, pangalanan ko itong kumpanya na to. To operationalize the bribery scheme. Imagine, mga kababayan, they go the length na gumamit ng kanilang US accounts sa Smartmatic at yung various overseas bank accounts ng kumpanya na nakabase sa Taiwan na tagagawa ng kanilang VCM. Para ma-operationalize yung bribery scheme na ang end receiver ay si Andres Bautista, ayon sa complaint. Ang contract na hinahabol ni Smartmatic dito, mga kababayan, ay nagkakahalaga ng 199 million US dollars lang naman. 199 million US dollars, mahigit 10 bilyong piso yan. So, kasama dyan ang pag-arkila ng 90,000 vote counting machines at serbisyo na may kinalaman sa pag-transmit ng resulta. Wala nang iba. Hindi nga pinangalanan, mga kababayan, sa affidavit kung sino itong top executives ng Paul Technology Company and its subsidiaries. Pero wala nang iba. Kasi si Smartmatic ang nagbigay ng 90,000 vote counting machines and services related to transmission of election results noong 2016 elections. So walang iba. Si Smartmatic yan.
top executives ng Smartmatic. So, nagkaroon ng investigasyon ang Homeland Security Investigations ng Department of Homeland Security ng Amerika dahil nga binulgar ng asawa ni Andres Bautista sa NBI na meron siyang tagong yaman. So, of course, sabi ni Bautista, inosente ako dyan. Well, that is his defense. So, sabi niya, hindi siya humingi ng bribe money from Smartmatic or any other entity, but that is his defense. So, tingnan natin kung how his defense will hold. So, i-explain lang natin muna itong report ng Rappler tungkol dito. So, teka muna kasi madaming ads si Rappler nawawala. Okay. So, nawala na tuloy. Wait, I'll just reload it. Okay. So, balik tayo rito. Anyway, register naman dito si Rappler. Okay. At any rate, sinabi ng buti meron akong notes. Okay. Ang sabi naman ang depensa naman ng Smartmatic, wala namang kinalaman si Andres Bautista rito kasi nung eleksyon hindi naman siya active doon sa steering committee. Kaya nga, mga kababayan, sabi ko, steering committee parang piyesta eh. Tingnan nyo yung piyesta invitation ninyo, parang mayroon palaging steering committee. So, parang piyesta sa COMELEC, yung eleksyon. Piyesta, kasi maraming pera. So, at any rate, sabi nila, wala namang participation dyan si Bautista. Ang nagsabi naman ito ay si Commissioner Christian Bot Lim. I don't know if Bot na B-O-T o B-O-U-G-H-T. So, si Christian Lim, na siyang chairman ng steering committee at that time. So, sabi niya, hindi naman sumali si Bautista dyan. Kami yan. So, siya. Now, tingnan natin mga kababayan kung nasaan ngayon si Bot Lim. Si Commissioner Lim. Spokesperson po siya ng Smartmatic. Dating commissioner ka ng COMELEC, hindi ka pa pwedeng mabuhay sa panananggol dyan sa mga election cases. Bakit mo kailangang magpaka-spokesperson ng Smartmatic? Bakit ikaw pang kinuha ng Smartmatic? Ano bang purpose dyan? Well, the fact speaks for itself, mga kababayan. Kung kinuha ka ng Smartmatic para gawin kang spokesperson, nagamit ka ng Smartmatic dati. At any rate, sinabi niya na hindi sumali si Bautista at that time, pero natandaan ko nung pumunta dito si Lord Malloch Brown, yung chairman ng Smartmatic, June 2015, palapit na yung eleksyon. May disqualification si Smartmatic at that time. Na-disqualify si Smartmatic, actually 3 beses na-disqualify si Smartmatic. Pero, nung pumunta dito yung chairman ng Smartmatic na si Lord Malloch Brown, nilift ng COMELEC sa pamumuno ni Andres Bautista, kasama si Christian Lim, tinanggal nila yung disqualification ni Smartmatic. So, nung tinanggal nila yung disqualification ni Smartmatic, tuloy-tuloy na nakuha ni Smartmatic yung $199 million contract. So, anong ibig sabihin nun? Walang kinalaman si Andres Bautista, walang kinalaman si Christian Bot Lim, kayo yung pumirma para tanggalin yung disqualification ni Smartmatic. 3 beses yun na-disqualify. So, sabi ni Smartmatic, marami namang tao dyan ang kasama sa bidding process. So, hindi namin makukontrol yan. Pero look at what happened by June 2015. Itong mga komisyoner na to, sa pamumuno ni Andres Bautista, at nandun si Christian Lim, tinanggal nila yung disqualification ng Smartmatic. So, tuloy-tuloy. Kaya nga, sinabi ko, I honestly believe, despite the fact na ito yung nangyari ngayon, pinulgar ko si Lisa Marcos na nakipag-usap kay Smartmatic, bago yung eleksyon sa 2022, dinaya si Bongbong Marcos noong 2016 nitong COMELEC at Smartmatic. So, balik tayo doon sa sinabing Ako mga kaibigan, I do not see. Ito lang yung loophole, Glenn Chong, no?
Ito yung loophole ko sa pahayag na yan ni Glenn Chong, my friends. Oo, sabi niya, dinaya si Bongbong Marcos noong 2016. Diba? Sabi niya, dinaya si Bongbong Marcos noong 2016. Diba? Malinaw yun. Hindi ko maintindihan mga kaibigan kasi noong 2016, meron pong presidential at vice presidential. It is a national election. Kung sino ang mandaraya, si Leni ba? 'Di ba? Remember mga kaibigan na galing mismo kay Marcos na highest bidder 'yan, 'di ba? Sino ang pinaka-highest bidder? 'Di ba? Simple arithmetic mga kaibigan, simple arithmetic. 'Di ba? Sino ang highest bidder? Ganon kasi yun eh. Kapag ikaw mga kaibigan, ikaw ay halimbawa, mandaraya, dapat yung pinakamataas na dadayain mo. Dahil number 1, walang pera si Leni Robredo na pambayad. At kung magbabayad itong Liberal Party, buhay pa si Pinoy, bakit naman si Leni Robredo ang babayaran na kailangang manalo? Vice President lang yun. Di ba? Simple logic. Bakit naman? Tingnan mo si Bongbong Marcos, may option tayo ngayon na talagang posibleng yung sinasabi niya ngayon na sinasabi nila na kinausap nila sa Marcos itong Smartmatic. May obvious talaga yan na may pera sila ngayon kasi dadayain nila pagka presidente. Pero yung logic mga kaibigan, kung si Pinoy ang nandaya, kasi si Leni Robredo walang pera yan, my friends. Mga kaibigan, walang pera si Leni Robredo, kamamatay pa ng asawa niya. Di ba? Logic lang yan eh. Hindi naman singyaman ni Robredo yung mga Marcos na yan. Layo-layo, milya-milya sa dinami ng ninakaw ng Marcos na yan eh. Di ba? Simple arithmetic. Kung noong 2016 may dayaan, dapat ang dinaya nila si Duterte. Dapat hindi nila pinalusot si Duterte. Di ba? So para mo na rin sinasabi Glenn Chong na noong 2016 nagkadayaan at dinaya ni Duterte si Mar Rojas. Di ba? Di ba? Simple arithmetic. Kung may dayaan noong 2016, it is Duterte na nandaya. Siya nanalo eh. Ang problema, bakit natin sasabihin na si Bongbong ang dinaya ni Leni? Hindi ko makita yung logic. Kayo mga kababayan, analyze it carefully. Nakikita nyo ba yung logic doon? Asan yung logic doon? Noong 2016 mandadaya ka? Kita mo nangyari sa Pilipinas ngayon? Kawindang-windang. Di ba? Dinaya daw ni Leni itong nung vice presidential, itong si Marcos. That is very, very improbable at impossible. Di ba? Kayo man, alamin nyo sa sarili nyo, i-analyze nyo, mandadaya. Kung totoo yung nandaya, si Duterte ang nandaya noong 2016. Diba? At hindi nila nadaya yung boto ni Leni Robredo kasi wala silang pakialam kay Marcos noon. Diba? Kung nandaya yung kampo ni Duterte, wala silang pakialam kay Marcos noon. Ang may pakialam sila, dadayain nila kung yung pagkapanalo ni Duterte. Yun siguro ang posibilidad. Diba? Yun, posible pa yun. Pero kung si Leni, dadayaan si Marcos, walang pera, walang pambayad. Alam naman natin na susunod niya Smartmatic siguro kung sino yung pinakamalaki ang pambayad. Wala naman pera si Leni. At kung magbabayad ng Liberal Party, bakit naman si Leni pa ipapanalo nila? Di ba may Mar Rojas naman? Mas makapangyarihan. Yun lang yun, Glenn Chong, di ba? Vendor sa Taiwan. Hindi pinangalanan, pero ang pangalan ng vendor na yan ay si Jaltec International Incorporated. Jaltec International Incorporated, bakit alam ko to? Dahil meron kaming kopya ng kanilang Constancia de Referencia Comercial na pinadala si Jaltec, nagpadala ng Constancia de Referencia Comercial
doon sa Electoral Supreme Court of the Republic of El Salvador na sinabi nila mula pa noong 2013, kliyente na namin si Smartmatic. Kliyente na namin yan. So, 2013 pa. Ang date ng commercial reference ay August 20, 2013. So, malapit ito sa 2016 presidential elections. Kaya ito yung ginamit namin na ebidensya laban kay Smartmatic. Kasi sinasabi ni Smartmatic, kami ang gumagawa ng makina. Hindi kayo ang gumagawa ng makina. Si Jaltec International ang gumagawa ng makina. This is an original equipment manufacturer. Contract manufacturer sila. Silang gumagawa ng BCM para kay Smartmatic. Inangkin ni Smartmatic na sila ang gumagawa noon. Kaya ito ang pinalabas namin at that time. Na hindi, kasi merong pag-aamin si Jaltec doon sa Electoral Supreme Court of the Republic of El Salvador na kliyente lang kayo mula pa noong 2003 pala. So ngayon, ayon sa complaint ng Department of Homeland Security, ginamit din ng Smartmatic yung various overseas accounts ng Jaltec para ma-operationalize yung bribery scheme. Yung plano nila na umabot talaga kay Bautista yung pera. So, yung transfer, merong transfer doon, hindi ko na makita dito sa kasi meron ng to register. So, may dumating na $1 milyong sa account ni Bowman na konektado sa account ni Bautista. So, tapos binalik yun. Pero, binalik uli nila through other means. So, imagine, binalik ni Bautista, binalik ulit ni Smartmatic. Kumbaga, pinilit nila. All in all, ang bribery amounted to about $10 million. $10 milyong. So, that's about $500 million. So, hindi tayo magtataka kung ang tagong yaman ay $1 billion. So, kung $1 billion ang tagong yaman, merong $10 million si Smartmatic na suhol kay Andres Bautista. But of course, this is subject to his defense. Yung sinabi niya, hindi ako tumanggap ng bribery or bribe money. So, $10 million. Ang malaking question ngayon, mga kababayan, is this. Saan kukuha? Saan babawiin ni Smartmatic ang $10 million na sinuhol nila? Saan? Saan babawiin ni Smartmatic yung $10 million na binayad nila, sinuhol nila kay Andres Bautista? Saan? Walang iba kundi sa pagbibenta ng mga elective positions. 50 million yung congressman, 200 million yung senador. So, binibenta nila yan. Matagal ko nang sinasabi, binibenta ng Smartmatic yung eleksyon. Hindi naman nandadaya si Smartmatic for generous purposes, for pure generosity. Pera ang kapalit. Kaya nga, willing sila. I mean, they will go the great lengths. Imagine, ng accounts, US account, ginamit pa yung account ng Jaltec. They will go the great lengths para lang ma-operationalize yung bribery, para umabot yung pera doon sa gusto nilang bigyan. So, kung makikita mo yung election provider na ganito, nanunuhol sa Commission on Elections, saan babawiin yung pera? Doon, sa Pandaraya. Kasi ang Pandaraya ay hindi naman eleemosynary purpose. Hindi naman siya for generosity, but for money. So, yan ang ngayon kay Smartmatic. Okay, now, dito tayo. What does this bribery allegation prove? First is the extent of corruption sa Commission on Elections. Matagal ko nang sinasabi. Katuwang ni Smartmatic ang COMELEC sa Pandaraya. Hindi kayang mandaya ni Smartmatic kung walang kakonsaba na COMELEC. In fact, itong allegation na to will show na COMELEC na ang kapartner ni Smartmatic sa panunuhol para makuha yung kontrata. You see, ilang kontrata naman nakuha ni Smartmatic mula noong 2010, 2013, 2016, 2019, 2022. So that's more than $1 billion. Mahigit $1 billion American dollars nang nakuha ni Smartmatic mula sa ating bansa. Hindi pa kasali doon yung pagbibenta ng mga posisyon para dayain. Now, the other one is that the COMELEC is its partner in crime. Partner in crime sa procurement, partner in crime sa Pandaraya. Pangatlo, the extent of the bribery scheme and the network of Smartmatic to go the great lengths para makuha yung kontrata
Kasi they're not after the kontrata. They're after the cheating kasi mas malaki yung kita dun eh. Walang kapital dun eh. They will just input kung anong gusto nilang boto ilalabas ng kanilang makina. That's the extent of the bribery scheme and network of Smartmatic. Pang-apat, to bribe is to steal. Diba? To bribe is to steal. Bakit kailangan mo manuhol sa mga opisyal ng COMELEC para makuha mo yung kontrata? Which is unfair to the other bidders. Kaya nga walang nananalong iba eh. Kung tituusin natin, halos lahat na practically all the contracts sa COMELEC mula pa noong 2010 hanggang 2022 sa kanila. And with the blessing of Lisa Marcos, ibibigay na naman yan ngayong 2025. Kaya nga, pinalabas ko yung impormasyon na yan. Yung pag-aamin ni Lisa Marcos na nag-usap sila ng may-ari ng Smartmatic. Kasama niya, 2 technical guys. In the hope na matigil na tong kalakaran na to. This case proves na hindi malinis si Smartmatic. At the very least. This case proves na hindi malinis si Smartmatic. Sabi ko na, to bribe is to steal. Nanakaw niyo yung kontrata to the detriment of the other bidders. But more importantly, ang publiko ang biktima. Tayong lahat. Ikaw at ako. So, balik tayo dito sa hindi ko tatapusin to na hindi ko i-discuss uli yung revelation ko. Sa mga Marcos loyalists, wala naman tayong personal na hidwaan. But I want you to open your eyes. Hindi Santos si Ferdinand Marcos Jr. Hindi Santos si Lisa Marcos. In fact, pang-siyam na araw na ngayon na binulgar natin to. Sumagot ba si Lisa Marcos? Kumbaga, natapos na ang nobena. 9 na araw na nobena. Natapos na. Pero hindi tayo sinagot ni Poong Lisa. What does it mean? Bakit? Mahirap pang sagutin ang paratang ko sa kanila. Ang simpleng sinabi ko, inamin mo, Lisa Marcos, na magmi-meeting ka at ang may-ari ng Smartmatic. And I found out na si Roger Piñate, Alejandro Martinez ito. And then kasama mo 2 technical guys, pero hindi ako pwede. Kasi sobrang galit nila sa akin, which is true. Totoo yun, sobrang galit nila. In fact, nahantong sa kamatayan ni Richard Santillan. Tinorture, pinatay. So totoo yung sinabi niya. Now ngayon, anong mahirap dyan para sagutin o itago na lang ninyo? You cannot hide the truth because the smoke is out there. Where there's smoke, there's fire. Sagutin nyo para magkaalaman tayong lahat. Ako handa akong humarap kay Lisa Marcos o sino mang opisyal na gusto niyang papasagutin sa akin. Pero yun nga, inuulit ko, natapos na ang 9 na araw ng nobena. 9 na araw ngayon. Hindi pa sumagot si Poong Lisa. Mga kababayan, simple lang. Pag walang sagot, totoo ang sinasabi ng nagparatang. Kasi, kung may sagot ka at hindi totoo, edi you took the first opportunity to debunk me. Mag-isip tayo. Isipin natin. Lahat naman tayo naniwala din kay Marcos. Ako naniwala din ako sa kanya eh. But then, nung nakita ko, and how they treated me, imagine, kasama ko silang kumakain dinner sa bahay nila for 6 years. Binuhos ko yung tulong ko sa kanila. May nagtanong nga sa akin, ba't hindi ka kumalas nung alam mo nang binenta ka? Because I have a promise to them. I will be there until the end of election day. And I'm not going to renege on that promise. At least to me, on my part, tinupad ko lahat ng pinangako ko sa kanila. Pero anong ginanti nila sa akin? Katraidoran. Kung nagawa nila yan sa akin, paano na lang kaya kayo na hindi nila kilala? Isipin nyo. I'm waiting for Lisa Marcos to answer. Hindi pwedeng magtago kayo. Hindi pwedeng i-ignore ninyo because that's a fact. And it's out there. Legal yung document na pinirmahan ko. Hindi ako nagsisinungaling. And then going back to Smartmatic, eto ngayon. Hindi pwede si Smartmatic na hindi niya makuha yung kontrata sa 2025. Kasi yung kontrata sa 2025 ay mas malaki. Halos $350 million. Mas malaki yung kontrata nito. At pag nakuha nila ito, garantisadong sila pa rin sa 2028. Kasi sasabihin na naman ni COMELEC, nabili na natin, naarkila na natin yung makina eh. Gagamitin ulit natin. Then sa susunod na lang natin papalitan. That's a lame excuse. Kaya this is now or never.
tutulan natin ang Smartmatic. Kasi makikita mo talaga, ang Smartmatic ay isang sindikato. Oh. Yung pag-set up ng bank accounts, ng kanilang US accounts, and then gamit pa yung bank account ni Chartec na hindi naman sa kanila. Vendor lang nila, pero ginamit nila para mo-operationalize yung bribery scheme. At maaabot yung pera kay Andres Bautista. Anong kalakaran yan? Sino ba gumagawa niyan? Sindikato. So, plain and simple, si Smartmatic ay isang sindikato. Pinaglalaruan ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Oh. Hindi lang sa kontrata, kundi sa eleksyon mismo. So kung itong gawain ito, hindi ito gawain ng santo. Hindi ito gawain ng Diyos. Ito gawain ng demonyo. Oh. So in short, si Smartmatic ay demonyo. Demonyo in our means that we have to expel by all means. So, finally, kung sino man ang nakikipagkonsyaba sa Smartmatic, ay walang karapatan na magsilbi sa bayan. Simple lang yan. Kung sino ang nakikipagkonsyaba sa Smartmatic, ay hindi karapat-dapat magsilbi sa bayan. Oh. Because ang pakikipagkonsyaba kay Smartmatic ay isang kataksilan pag-traidor sa bayan. So I leave it to Bongbong Marcos and Lisa Marcos. Not all is lost. As tulad ng sinabi ko kay Hubert, yung Senior Deputy Executive Secretary, at kay Ivan Uy, DICT Secretary, yung tinanong nila ako, ano bang gusto mo kapalit para sa iyong katahimikan? Tatahimik ka. Ano bang gusto mo? Because hindi na ako tumanggap ng posisyon nila. May dala-dala pa silang listahan. Pinapipili pa ako doon sa listahan ng mga bakanting posisyon. Para lang ako tumahimik. Sabi ko, hindi. Ang taahingin ko kay Bongbong Marcos, ilaglag mo si Smartmatic once and for all. And then si Comelec, i-blacklist si Smartmatic. Quits na tayo. Hindi nyo na ako marinig, hindi nyo na ako makita. Yun lang ang hihingin ko sa inyo. Oh. The next meeting, hindi pwede. So, hindi gagawin ni Bongbong Marcos. But then, not all is lost. There's still a chance. Pag pinakita po ninyo sa bayan na kaya niyong ilaglag si Smartmatic, bibilib ako sa inyo. Siguro mas marami pang Pilipinong bibilib sa inyo. Dahil ang nakikipagkonsyaba sa Smartmatic, nagawa ng demonyo na isang sindikato ay isang kataksilan sa bayan. Oh. So prove to us all na hindi kayo taksil sa bayan. Prove to us all that you are a genuine leader, not a simple, self-serving politician. So mga kababayan, hanggang dito lang po sa susunod. So, well, mga kaibigan, para sa akin, kasi una, mga kaibigan, wala yung laki ng nung 2016, yung laki ng pera na yon, hindi kayang ibigay ni Leni Robredo yon. Talagang napaka-irresponsible nun na logic. Diba? Kung mandadaya noong 2016 ng Dilawan, papanalunin nila dapat si Aquino. Simple lang, di ba? Dapat papapanalunin nila si Aquino. Si Marrojas. Diba? Hindi si Leni Robredo. At isa pa, mga kaibigan, syempre, yung point of view natin, baka mamaya malugaw itong kaso na ito. Kasi una, your word against her word. Diba? Kung maghaharap sila ni Lisa Marcos, mga kaibigan, abogada din yan si Lisa Marcos. So it will be his word against the word of Lisa Marcos. At mga kaibigan, sa totoo lang, nandun ako sa harap ni Glenn Chong, magharap kami, hindi lang ako nagsasalita Kasi, una, ayokong magkaroon ng ibang komosyon o ibang epekto, no? Nung nandun kami. Ayokong sirain yung event o yung, yung mood ng mga tao. Pero, mga kaibigan, napaka-obvious para sa akin, na number one, gusto niyang rumide dun sa event. Gusto niyang rumide doon sa matawag ang pangalan niya sa event. Okay? Gusto niya yon. Diba? Ikalawa, mga kaibigan, bakit hindi siya takot? Kasi alam niya, mga kaibigan, at the end of the day,
pwedeng maabsuelto yung tao. 'Di ba? Yung kaso. 'Di ba? Hindi siya hindi to magpo-pursue kung malakas ang loob niya. Kasi nga inisip niya ay hindi naman ako makakasuhan at the end of the day kasi wala namang puro hearsay naman to. Puro gawa-gawa ko lang naman yung statement, 'di ba? So, kung pinaasa siya halimbawa ni Lisa Marcos na sige lumabas ka kunyari ginugulo tayo ng mga pulaan o mga dilawan, lalabas talaga itong si Glenn Chong, lalabas talaga yan. 'Di ba? Para palabasin kunyari na ganito ang sistema na nagkakagulo. 'Di ba? Yun yung conspiracy theory ko diyan. And I hope na talagang magkaaway na sila ng Marcos at 'di ba? Ng kampo ni Marcos. Kasi may pagka Duterte itong si Glenn Chong 'Di ba po? So, kayo na balang humusga. Kasi sa panahon ngayon, mga kaibigan, sinabi din naman po ng kampo nila General Rio na may inadapt lang po silang statement doon na sinubmit nila sa Comelec, but Glenn Chong has nothing to do with the case of TN Trio. Wala siyang magagawa doon, wala siyang pakialam doon. So, ang meron lang siya, yun lang, yung statement lang. Kasi yung basis ng TN Trio, based yun sa inilabas mismo ng Comelec. 'Di ba? Yun lang po yun. Kaya hindi rin niya maapektuhan kung ano pong tunay at takbo ng kaso ng TN Trio. Well, mga kaibigan, ako, ang hatol ko dito, bagsak para sa akin to si Glenn Chong. So, sinabi din naman ng TN Trio na hindi apektado ng pasabog na to. Baka mamaya kasi pakawala ito si Glenn Chong Tingin ko para makihalo. Kasi may common motive yung Smartmatic. So hindi ko po alam 'yan. Pero anyway, we will cross the bridge when we will get there, 'di ba? Mahirap naman. Pero kung makakatulong miski magamit yung impluwensya niyang totoo kung meron, maganda rin, 'di ba? Para mapatunayan natin kung ano ang katotohanan sa likod ng mga pandarayang ito na binubulgar nitong si Glenn Chong patungkol po sa Smartmatic at sa Comelec. Ay nako. Kayo, ano masasabi niyo sa paksang ito? Comment down below. Thank you for liking and sharing this video to your friends. And of course, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para maging updated pa kayo sa mga itong uri ng talakayan.